Ayan, hello guys. No, habang mapunta tayo dun sa ating ka-meeting today, ka-business meeting natin. Grabe yung traffic dito sa ngayon, dito sa Marcos Highway. Grabe talaga, no? Kanina pa ako dito. Pero yan, ah, habang traffic, magkwentuhan muna tayo, guys. About kay Seacrest. Alam nyo, nung nag-start ako kay Seacrest, ah, actually, shinare lang sa akin to nung dati kong upline, pero upline ko pa rin dito. Dati kong upline sa previous na company. And nakita ko kasi yung credibility niya, uh, for me, ano siya, pasado sa akin. For me. At nagustuhan ko yon. Ngayon, until now, siya pa rin yung upline ko. And nakita ko din yung advantage ng isang upline na marunong, no? Marunong sa lahat, sa tech, hindi siya yung magaling siya, techie siya talaga. At marunong ding mag-handle ng tao at sumuporta sa grupo. So isa yan sa mga kinukonsider ko kapag ako ipapasok sa isang team, no? Na yung leader ko, yung upline ko ay dapat is marunong mag-handle ng grupo. Kasi pagdating sa ganitong industry, no, na MLM o networking, hindi po ito basta pera-pera lang, no. Dapat meron kang vision na someday magki-create ka ng malaking grupo, doon mabibuild ngayon. Kapag nakapag-create ka ng malaking network, doon ngayon sasabog yan, tupalo na yung malaking income. So ganun siya. Kaya kung ikaw ay isang ordinaryong member lang at hindi ka nagdi-desire na mag-create ng grupo, ng network, so ordinary lang din yung income mo. Kung gusto mong maging extraordinary yung income mo, dapat extraordinary yung ginagawa mo. Dapat magki-create ka ng huge na network o grupo para at least someday, kumbaga, sa ngayon nagtatanim ka lang, nagsishare ka lang ng business, and then magki-create ka ng mga leaders, mo, and then dapat ikaw marunong ka rin, inaaral mo yung business kasi wala kang ma-share sa mga leaders mo kapag wala kang knowledge. Kaya napaka-powerful talaga ng may alam, no, ng knowledge. Kaya sa mga affiliates ni Seacrest, no, kung ang desire mo dito ay magkaroon ng huge income, dapat meron kang network. Okay? And dapat aralin mo yung business. Once na nagtanong sa iyo yung mga leaders mo, yung mga members mo, alam mo yung sagot. Kasi mahirap yon, kasi ang mga agila ay sumasama yan sa mga kapwa nila agila, hindi yan sumasama sa mga sisiw. Kaya guys, sa mga ordinary members, inaaral naman lahat eh. Baka iniisip nung iba is tawag dito, iniisip ng iba, hindi ako marunong, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya yung ginagawa mo. Alam niyo, lahat ng bagay na papag-aralan, no, walang bagay na kapag willing ka matuto, talagang magti-take ka ng effort, ng action para matuto ka. So ang isang, tandaan po natin, ang isang bagay na mataas ang value, dumadaan sa matinding proseso, which is kung ikaw po ay isang leader na mataas yung value mo, no, matinding proseso yung pinagdadaanan. Kung gusto mo tumaas yung value mo, dumaan ka sa matinding proseso, which is talagang hindi madali, no? Kasi ang pinag-uusapan po na kasi natin dito ay results, which is hindi po ito barya-barya, kundi milyon-milyon. Like sa mga businessman, hindi naman basta on the spot na mayaman sila. Dumaan sa matinding proseso yung kanilang pagbi-business, no? And sa pag-handle ng tao. Kaya sa mga members ng Seacrest under my team, no, i-goal po natin na magkaroon kayo ng sarili nyong network. Ikaw yung tinatawag na upline, ikaw yung tinatawag na coach, no? Ikaw yung mag-handle sa kanila, ikaw yung magki-create ng malaking network, malaking grupo. So ikaw yung nagtuturo. So ngayon, hindi naman ako ganoon kagaling, no, na coach, na upline. Pero ginagawa ko yung best ko kung ano yung pwede kong maitulong sa grupo ko. No, guys, wag lang tayong umasa sa knowledge ng ating upline, no. Mag-aral tayo, mag-create tayo ng network, and then turuan natin sila
mag-duplicate tayo, ituro natin yung knowledge natin sa kanila, huwag nating sarilinin. Ayan, medyo umuusad-usad yung traffic. And ayun, malapit na tayo dun sa place ng aming, yung meeting place namin ng aking business meeting ngayon. Okay guys, ayun lang, and sana may natutunan ka kasi kaya naman tayo nagpapakahirap lang sa buhay dahil gusto natin kumita, magkaroon ng resulta. Pero kung wala kang bagong bagay na gagawin, walang mababago. Kaya dapat nag-a-adjust tayo, no? Okay? Again, sana nakatulong tong video na to, na-encourage ka kung medyo down ka ngayon. Lilipas din yan, walang problema na walang solusyon. Kapag walang solusyon yan, hindi problema yan, no? Lahat ng problem may solusyon. Kaya kung ikaw ay namumroblema ngayon at iniisip mo na walang solusyon, ay hindi problema yan. Guys, lahat kasi ng problema may solusyon, ha? Kaya fighting, and see you all at the top. Bye bye.